Magandang gabi po muli sa ating lahat. Tayo po ay nandito uli sa ating daily life devotion. Papatuloy tayo sa ating pagtalakay sa aklat ng Isaiah. At sa gabi pong ito, pagpapatuloy natin ang chapter 27, nasa verses 7 to 9 tayo. Gabi-gabi ay natalakay natin ang verses 4, 5, and 6. Kaya tayo po ay magtutuloy ngayon. So bago tayo magsimula, tayo po muna ay sama-sama uling manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat pong muli Ama sa gabi pong ito. Salamat sa nakalipas na maghapon sa aming sama-samang pagsamba at pagbibigay ng karangalan at kapurihan sa iyo. Ama, muli po kaming dumudulog sa iyong harapan. Samahan mo kami at gabayan sa amin pong daily life devotion. Pagpalain mo po kami Ama at maging ang mga makakasama namin na magjo-join sa aming talakayan. Gabayan mo po kami Ama at ikaw po ay aming maparangalan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so tuloy-tuloy nga po tayo sa ating pagtalakay. Gaya ng nabanggit ko kanina, tayo ngayon ay nasa verses 7 to 9 ng chapter 27. Kagabi ay natapos natin ang verse 4, 5, and 6. So bago tayo mag-proceed sa 7 to 9, ligyan natin ng recap. Idugtong natin ang verse 4, 5, and 6. Doon sa verse 4, tinalakay natin kagabi yung restoration. Ang main theme ng talatang 4 ay restoration. Ibig sabihin ay ibabalik ng Panginoon ang kanilang mga pagpapala sa bayan ng Israel. At dito inassure, sinigurado ng Diyos na wala siyang galit. Hindi na siya nagagalit sa mga Israelita. At pinatawad na niya ang mga kasalanan nito, yung mga pagsalansang at pagkawalan nila ng pagsunod sa Panginoong Diyos. Pero doon sa verse 5, may binabanggit dito, ngunit kung nais nilang sila'y aking ingatan, ang dapat nilang gawin makipagkasundo sa akin. So ito yung reconciliation na tinatawag. So makikita natin sa verse 4, ang main word is restoration. I-restore yung kanilang kaunlaran, yung kaligtasan, yung imahe na mayroon sila. Pero bago ma-restore, kailangan mo nang makipagbati, magkaroon ng reconciliation. At ang reconciliation ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito yung magkaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan at magkaroon syempre ng buhay na walang hanggan. Ito yung pakinabang ng lahat ng taong mananampalataya sa Panginoong Diyos. Ayan. At sa pamamagitan nga nitong reconciliation na ito, iingatan tayo doon ng Panginoon. And then, ang verse 6 naman, ito yung assurance na pagka tayo ay nakipag-reconcile sa Diyos at nagkaroon ng restoration, babalik din yung mga pagpapala. Ang sabi dito, basically, ang propesiya ay nakasentro sa Israel, sa mga Israelita. Pero alam natin na ito ay nakabranch out doon sa mga Gentiles. Ano po? Kung ating ilalapat sa ating kasalukuyang panahon. Sabi doon sa verse 6, darating ang araw na uugat ang lahi ni Jacob, mamumulaklak ang Israel, magbubunga ng marami at mapupuno ang buong daigdig. So it is a promised growth. Pagkatapos ng reconciliation, ang susunod ay restoration. Ito naman yung growth uli. At sa mga susunod na talata, ating pong mababasa pa rin yung talagang pagkabawi, muling lalago ang bayan ng Israel at pagpapalain ng Panginoong Diyos. Ayan. Magandang gabi, Pastor Claude. Salamat at naka-join ko ulit. Ayan. Wala pang ating mga kasama, pero tuloy-tuloy tayong mag-aaral. So ating dudugtong sa gabing ito, tatalakayin nga natin yung verses 7, 8, and 9. Sa verse 7, ang sinasabi dito, pinarusahan ba ng Diyos ang Israel gaya ng ginawa sa mga kaaway nito? Pinatay ba niya ang mga Israelita tulad ng ginawa sa pumaslang sa kanila? Ayan. Sa salin sa English version, yung King James, He struck them as he struck those who struck them? Or have they been slain as their slayers were slain? Ito'y nagpapakita ng pagkukumpara o pagtatanong ng Diyos sa mga Israelita o doon sa mga makakabasa nito. Ang tanong lang dito ay simple. Yung ba ginawa ng Diyos na pagpaparusa sa mga ibang lahi ay ginawa din ba niya daw sa Israel o sa mga Israelita? So, sasagutin natin yan at makikita natin kung ano ang aktual na sitwasyon sa ating mga pagpapaliwanag sa talata pong ito.
Ang partikular na talatang ito ay bahagi ng isang mas malaking sipi kung saan si Isaias ay nagsasalita tungkol sa pagpapanumbalik at pagtubos ng Israel. Si Isaias ay nagsasalita o nagpapahayag sa mga tao ng Israel sa panahon ng malaking kaguluhan at paghatol. Ang bansa ay tumalikod sa Diyos at sa kaniyang mga utos, at bilang resulta, nararanasan nila ang mga kahihinatnan ng kanilang pagsuway. Ang mensahe ni Propeta Isaiah ay isang babala, ngunit isa rin sa pag-asa. Alam natin, doon sa mga napag-aralan natin noong unang panahon, mayroong babala at dahil mayroong gagawing parusa, hahatulan ng Diyos ang bayan ng Israel. Subalit sa dulo noong babala, na andun yung pangako na muli silang i-restore or pagpapalain. Yan ang ganyan kalalim ang pag-ibig ng Diyos at pagmamalasakit. Hindi siya gumagawa ng anumang bagay na pawang pagpaparusa lamang. Laging mayroong assurance ng restoration. At yan po ang ating napakagandang mararanasan kahit sa ating tayong mga hinti, tayong mga mananampalataya. Tiniyak niya sa mga tao na hindi sila pababayaan ng Diyos magpakailanman at may posibilidad pa rin ng pagpapanumbalik kung sila ay manunumbalik sa Kanya. Ang isang nabanggit doon ng Panginoong Hesus sa aklat ng Lucas, ang sino mang lalapit sa akin, kailanman ay hindi ko itataboy. Yan. So, ibig sabihin, kung tayo mananampalataya sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Hesus, kung siya'y ating kikilalanin bilang Diyos sa tagapagligtas, siguradong tayo ay maliligtas. Siguradong hindi tayo iiwanan ng Diyos, hindi niya tayo itataboy. Yun ang isang kagandahan. So, kaya ang iniintay lang talaga ng Panginoon sa atin ay manumbalik tayo sa Kanya upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Magandang gabi, Shell, sa Jan Buhat sa Avantgarde. Salamat sa pagsama uli. At kay Brother Edgar, kay Paring Edgar Buhat sa Taguig. Salamat sa inyong pag-join sa ating talakayan. Sa mga nakalipas nating pag-aaral, ang isang bagay na dapat nating pansinin sa kabila ng pagpaparusa na gagawin ng Diyos sa kaniyang bayan dahil sa pagsuway at katigasan ng ulo. Subalit kaugnay ng parusa ay laging may programa ang Diyos na pagpapanumbalik o restoration. Ito rin yung binabanggit ko kanina. Nagpapakita lang ito na hindi intensyon ng Diyos na parusahan talaga ang kaniyang mga anak o ang mga tao, particularly at this instance, ang Israelita. At tayo rin namang mga mananampalataya. Wala sa intensyon ng Diyos na tayo ay parusahan. Ang nais lamang ng Diyos ay turuan tayo para maunawaan natin ang kaniyang pamamaraan, ang kaniyang mga sistema. At sa pamamagitan nito ay buong buhay, buong puso tayong sumunod sa Kaniya. Kaya napakaganda, no? Sinong nilalang sa mundo o sinong makapangyarihan na o hari ang magsasabi sa iyo na paparusahan kita ngayon pero magkatapos kitang parusahan ay pagpapalain kita. Normally tayong mga tao, pag tayo ay nagalit, totaling galit na galit tayo. Hindi natin iniintindi kung anong magiging resulta. Pero ito ang Panginoong Hesus, ang Panginoong Diyos na matapos tayong parusahan o bigyan ng mga pagtuturo, tayo ay muling kakalingain. Magandang gabi, Pastor Peter. Salamat at napadaan ka sa aming live devotion. Si Pastor Peter po ay misyonero sa Cabuyao, Laguna. Ayan. Okay. Ipinapakita ng Panginoong Diyos dito kung ano ang kanyang intensyon sa tao. Madala sa buhay na walang hanggan, maiparhanas ang pagpapala ang kanyang pag-ibig at pagmamahal. Yan. Sa Isaiah chapter 49 verses 13 to 19, may kaparehong pangako na binabanggit dito. So kung familiar tayo doon sa lumang awitin na hindi kita malilimutan, minsan pinapatugtog sa mga libing ito sa mga patay. Hindi kita malilimutan doon. Ito kinuha particularly doon sa verse 15. Ang sabi sa mga talata na ito, verse 13, O langit,
Magpuri ka sa tuwa, lupa, magalak ka. Gayon din kayong mga bundok, sapagkat inaaliw ni Yahweh ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahahabagan. Ngunit ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ni Yahweh, nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niyang mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. Yun mismong verse na yon ang pinagkuhanan ng binabanggit kong awitin. Sa verse 16, Jerusalem, hindi kita malilimutan. Pangalan mo'y nakaukit sa aking mga palad. Your names were graven in my hands. So kung maaalala ninyo, merong isang kanta na kasama sa lyrics yun. At ipinos ko yun dun sa ating morning devotion nung nakalipas na ilang araw. Sa verse 17, malapit nang dumating ang muling magtatayo sa iyo, at ang nagwasak sa iyo ay paalis na. Tumingin ka sa paligid at masdan ang nangyayari. Ang mga mamamayan mo'y nagtitipon-tipon na upang umuwi. Ako si Yahweh ang Diyos na buhay, ang nagsasabi, ipagmamalaki mo sila balang araw tulad ng babaeng ikakasal na suot ang kaniyang mga alahas. Aking pinabayaan na mawasak ang iyong bansa, ngunit ngayon ito'y magiging masikip sa dami ng tao, at ang mga taong dumurog sa iyo ay itatapon sa malayo. Magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat pong muli sa inyong pagsama. So makikita natin dito sa verse 18 and 19, ito yung growth, itong pagpapala na gagawin ng Diyos sa Israel matapos silang turuan. So ito yung mangyayari. After the Great Tribulation, babalik, may binabanggit ito, na babalik ang mga Hudyo doon sa Jerusalem, sama-samang sasamba at i-establish nga doon yung millennial kingdom. And during that millennial kingdom, may binabanggit sa verse 19, magiging masikip sa dami ng tao, at ang mga taong dumurog sa iyo ay itatapon sa malayo. So yung sinasabi itatapon sa malayo, it symbolizes yung mga hindi sumampalataya na yun nga igagapos at itatapon doon sa balon, doon sa bottomless pit. Yung verse 19 na magiging masikip, ito ay kaugnay nung binabanggit sa verse 6 nang sa nagsasabi dito, darating ang araw na mag-uugat ang lahi ni Jacob, mamumulaklak ang Israel, magbubunga ng marami, at mapupuno ang buong daigdig. Well, actually sa kasalukuyang panahon, kalat ang mga Israelita o mga Hudyo. At isabi na banggit natin kahapon na sa bawat lugar kung saan mayroong Hudyo, pinagpapala ng Panginoon, mayayaman, materially, at actually sa US nga, may mga nagbabanggit na most of the major stockholders ng malalaking korporasyon ay mga Hudyo. Pero yun pong sinasabi dito sa talatang 19 ay hindi pa po iyon ang nangyayari ngayon. Bagamat pinagpapala na ang mga Hudyo anywhere in the world, hindi pa yun ang binabanggit dito. Ang binabanggit dito ay yung mangyayari pa sa millennial kingdom, wherein mas matindi pa, mas magandang pagpapala ang ibibigay ng Diyos sa kaniyang bayan sa Israel. At syempre, kasama ang mga hintil doon. Dahil kasama tayong pagpapalain ng Diyos, dahil tayo idinugtong sa Kaniya. We were engrafted doon sa Efeso, no? Tayo ay inampun ng Diyos. At doon sa Romans chapter 9, 10 and 11, tayo ay idinugtong sa sanga. Ang sanga na yan ay syempre ang Panginoong Hesus yung puno, and then yung sanga, ang original na mga sanga, mga Israelita, pero idinugtong tayong mga hentil. Kaya tayo ay naging kasama sa mga iniligtas. Doon sa Ephesians chapter 3, binibigyan din doon yung himala, yung milagro ng church, wherein sa church na yan, nagkasama yung mga Hudyo at ang mga hintil. So, ayan po. So, pagdating ng millennial kingdom, tayong lahat ay magkakasama na mamamahala kasama ng Panginoon doon sa kaharian na kanyang itatayo. Magandang gabi, Cristel. Salamat ulit sa pagsama sa ating daily devotion. Ayan. Okay. At ang lahat
ng kanyang pinili ay magkakasama-sama. Ganon din sa chapter 8 ng Hebreo, verses 8 to 12. Basahin din natin ito. Verse 8, ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan. Kaya't sinabi niya, darating ang mga araw, sabi ng Panginoon, nagagawa ako ng bagong tipan sa bayang Israel at sa bayang Juda. Hindi ito magiging katulad ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto, sapagkat hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila'y aking pinabayaan. Bakit pinabayaan? Dahil sa katigasan ng ulo, sa pagsuway, sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ganito ang gagawin kong tipan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na kailangan turuan ng isa't isa at sabihin, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat. Mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Ayan, so napakaganda ng pangako na ito na ibinibigay ng Diyos. Ito'y again tumutukoy sa pagpapanumbalik o restoration. Okay, magandang gabi kay Kedi Osnam. Alam ko, kamag-anak ko to manso ito Kaya lang hindi ko kilala si Edith, no? Bakit kasi binaligtad ang pangalan Ayan. Okay. Ang talatang ito ay isang retorika na tanong tungkol sa paghatol ng Diyos. Nagtatanong kung pinarusahan ng Diyos ang Israel sa parehong paraan na kaniyang pinarusahan ang kanilang mga kaaway o kung siya ay nakikitungo sa kanila ayon sa kanilang sariling mga aksyon. Ang tanong na ito ay nagsisilbing itampok ang katarungan at katuwiran ng mga paghatol ng Diyos. So makikita natin dito kung paano humatol ang Diyos. Parehas, fair sa bawat isa sa atin. At syempre, alam niya na kung iisipin natin, baka merong medyo liberal mag-isip, hindi parehas kasi nga parang paborito ang Israelita, paborito ang mananampalataya. Bakit nga ba magiging ganon? Kasi tayo yung mga taong sumunod at nanampalataya sa Kanya. Unang-una, alam nating lahat, unquestionable yon, ang Israel ang piniling lahi ng Diyos noon pa sa lumang tipan pa lamang at naandoon ang pagpapala na ibinibigay ng Diyos. Hindi na natin po pwede pang i-discuss or wag na natin questionin yung karapatan ng Diyos, yung usapin ng eleksyon. No po? Maraming mga pastor, actually hati-hati ang mga iglesia sa kapanahunan ngayon sa usapin ng election or predestination. Well, siguro pwede natin yung talakayin sa ibang pagkakataon, pero dito sa ating daily devotion, mahirapan nating talakayin yan kasi baka mauubos ang oras natin. Napakahabang debate po ng sitwasyon na yan. Basta ang lagi nating tatandaan at iisipin, kung ikay nanampalataya sa Panginoon, makakaasa ka ng pagpapala sa Kanya spiritually and materially. Andun din ang kapayapaan na ipaparana sa atin ng Panginoong Diyos. Okay, ang tanong na ito na binabanggit sa talatang ito ay nagsisilbing pagtatampok ng katarungan at katuwiran ng mga paghatol ng Diyos. Ang Diyos ay makatwiran at parehas humatol. Sa Aklat ng Awit, binabanggit doon na dalawang bagay lang naman ang patutunguhan o pwedeng gawin ng Diyos sa ating mga tao. Kung ikay sumusunod sa Kanya, kung ikay nanampalataya, pagpapalain ka niya. Kung hindi ka naman nanampalataya, naging matigas ang ulo mo, ikaw ay itatapon niya sa kapahamakan. Ayan. So, it's just choosing between the two. So, saan ka? Kapatid, nasaan ka? Sumusunod ka ba sa Diyos?
o nagmamatigas ka? Well, kung ikay nagmamatigas sa kasalukuyang panahon na to, may pag-asa pa para sumunod at manampalataya sa Panginoon. Para itong mga binabanggit nating pakinabang at kagandahan hanggang sa buhay na walang hanggan, ay maranasan mo rin. At yan ang primary na dahilan bakit tayo may ganitong pag-aaral. Para marinig, maunawaan ng bawat isa kung ano ang plano ng Diyos sa sangkatauhan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believe in Him shall not perish but will have an everlasting life. Pamilyar tayong lahat sa John 3:16. Ano po? So anong ating gagawin? Simple lang. Anong sabi sa talata? Manampalataya. Ibinigay na ng Diyos ang lahat para tayo ay makaranas ng kabutihan, para tayo ay pagpalain. Nakakalungkot, marami pang tao talagang nagmamatigas at aayaw pa. Ayan, aayaw pang sumunod sa Panginoon. Sa bandang huli, sila ay mararanasan nila ang kaparusahan ng Panginoon. Magandang gabi po, Atay Alfredo Del Mundo, buhat po sa CCF doon sa Molino. Salamat po at napadaan kayo sa ating talakayan. Tinatalakay din dito sa talatang ito ang tema ng paghatol, pagpapanumbalik at pagtubos. Sa kabuuan ay ipinapahayag ang ideya ng banal na disiplina at ang pinakalayunin ng mga aksyon ng Diyos. Sa kabila ng mga paghihirap at pagsubok na kinakaharap ng Israel, ang talatang ito ay nagbibigay ng mensahe ng pag-asa at pagpapanumbalik. That is hope for restoration. Pinapaalalahanan niya ang mga tao na ang paghatol ng Diyos ay hindi ang wakas, ngunit isang paraan lamang ito upang magdulot ng pagsisisi at pagbabago. At itinapakalinaw all throughout the Bible. Pinahinahayaan ng Diyos na paranasin tayo ng kahirapan para tayo ay turuan. Ang tawag natin dyan sa John chapter 15 ay pruning. At ang tawag natin sa pangkalahatan ng Biblia ay transformation or reformation. Ang tawag namin dyan sa Touching Lives ay chiseling. Baka merong karpintero sa inyo dyan, ang term niyang chiseling ay pinapait. No? At pagka tayo pinapait, kinukutaban, binabawasan yung mga part nung kahoy para mawala yung mga pangit, mga mabibigat at mga imperfection. Ang buhay nating tao ay hindi perpekto. Kaya maraming mga sablay. Kaya ang ginagawa ng Diyos, pinapait, chinichisel para tayo ay mapunta sa kaayusan. Magandang gabi, Ate Ani. Siyang kapatid ko po buhat sa Balanga, Bataan. Ayan. Salamat at napadaan ka sa aming daily devotion. Muli, ang talatang ito ay nagbibigay diin sa mensahe ng pag-aaruga ng Diyos sa Israel at sa kanyang mga piniling tao. Definitely kasama tayo doon. Ang tagapag-alaga ng ubasan ay kumakatawan sa Diyos na nagbabantay at nangangalaga sa kanyang ubasan sa kabila ng pangangailangan ng disiplina at pagpuputol o pruning. Binabanggit doon sa talatang 4 na discuss natin kagabi, ang gagawin ng Diyos sa mga tinik na makikita sa kaniyang mga ubas. Agad niya itong tatanggalin, titipunin at susunugin kasi ayaw ng Diyos na mamuhay tayo sa tinik. Ang tinik na binabanggit sa verse 4 ay nagtumutukoy o imahe ng mga kahirapan, ng mga pagsubok, ng mga kabigatan o anumang bagay na pwedeng humadlang sa atin sa paglago. Ayaw ng Diyos na tayo ay mahadlangan sa paglago. Kaya tatanggalin natin ang mga tinik. Ano bang halimbawa ng mga tinik na yan? Ang pinakauna dyan ay yung pride. Siyempre, ang kasalanan. Yung mga ego. Yung mga kayabangan at pagmamataas. Well, walang lugar sa kaharian ng Diyos ang mga taong punong-puno ng pride. Galatians chapter 5 verse 21, inisa-isa doon. 20:21, inisa-isa doon yung mga karakter ng taong walang lugar sa kaharian ng Diyos. Ang kasunod naman sa verse 22 and 23, yung mga bunga ng banal na Espiritu. Yan. Sa mensahe sa unang Korinto chapter 7 verse 35, ito yung ating tinalakay kanina sa pulpito. Binanggit ni Apostol Pablo ang kanyang pagmamalasakit sa mga
Korinto na naglalarawan din sa malasakit ng Diyos sa kanyang mga piniling tao. Kahit minsan nararanasan natin yung hirap ng buhay, akala natin tayo pinabayaan na ng Diyos kagaya ng binabanggit doon sa Isaiah chapter 49. Pero ang totoo, tayo ay isinasaayos lalo ng Diyos. Sabi sa verse 35, sinasabi ko ito upang matulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang nais ko'y maakay kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ito po ay salita ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Korinto noong panahon ng Bagong Tipan. Ang malasakit na ito'y natural na pagmamalasakit din ng mga pastor at lingkod ng Panginoon sa mga kawan o doon sa mga mananampalataya sa iglesia. Natatalakay ko kaninang umaga sa preaching yung ganoong pagmamalasakit. Minsan, kahit nasasaktan at nabibigatan ang mga lingkod ng Panginoon, hindi nila iniinda iyan. Ang mahalaga ay matulungan ang mga mananampalataya para sila'y makapamuhay ng maayos at lubusang makapaglingkod sa Panginoon. At iyan ang mensahe na tinutukoy dito ni Propeta Isaiah na ginagawa ng Diyos. Alam nating lahat bakit namatay ang Panginoong Hesus sa krus, para matulungan tayong makalapit sa Panginoon. Dahil hindi tayo makakalapit sa Kanya dahilan sa ating pagkalugmok sa kasalanan. Pero dahil sa dugo ni Kristo na tumigis buhat doon sa krus, ay tayo ay nagkaroon ng reconciliation sa Panginoong Diyos. Siya yung laman na nainialay para maging once and for all na pantubos sa ating kasalanan. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay isang makapangyarihang paalala ng katarungan ng Diyos at ang kaniyang pinakahuling plano para sa pagtubos. Ito ay nagsisilbing panawagan sa pagsisisi at panibagong pagsunod habang nag-aalok din ng pag-asa para sa hinaharap. Hinihikayat ng talata ang mga mambabasa na isaalang-alang ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon at hinihimok sila na bumalik at humanap ng pag-asa sa Diyos sa mga oras ng pagsubok. Wala tayong magagawa, wala tayong ibang pwedeng puntahan maliban sa Panginoong Diyos lamang. Siya lang ang makapagbibigay sa atin ng wasto ng kumpletong kapayapaan at katiwasayan sa buhay. Kahit mayaman ka man, marami ka mang pera, pwedeng maging mas masaya at mapayapa sa iyo yung mga walang makain. Okay, sa verse 8, ang sabi dito, hinayaan ni Yahweh na mabihag ang kaniyang bayan bilang parusa. Tinangay sila ng malakas na hangin buhat sa silangan. Sa King James, ang sabi, measure, by exile, you contended with them. He removed them with his first breath in the day of the east wind. Ang talata namang ito'y naglalaman ng mensahe ng banal na pakikialam at kontrol sa natural na mundo at sa buhay ng mga individual. Again, yung word na naman na pakikialam, talagang tumutugma sa sitwasyon ng touching lives at ng mga mananampalataya. Naghahatid ito ng mga paghatol ng Diyos laban sa kaniyang mga tao, bagamat malupit, ay ibinibigay ng may sukat na ang awa at katamtaman. Anong ibig sabihin ito? May sukat ng awa at katamtaman. Hindi tayo pahihirapan ng Diyos. Paano yung binabanggit sa Korinto chapter 10 verse 13 na walang anumang pagsubok na ibibigay ang Diyos na hindi natin makakayanan. Kasi sinukat na ng Diyos yung pagsubok na para sa akin. Sinubok na ng Diyos ang pagsubok na para sa isa't isa sa inyo. Alam ng Diyos kung anong kakayahan mo. Alam ng Diyos kung anong level ng kakayahan ko. At yun lang ang ibibigay niya sa akin. May sukat at katamtaman. Sabi sa English, measure by measure. Talagang napakagaling mathematically. Ano po? Ayan ang sitwasyon. Hindi upang sirain sila, ngunit upang dalhin sila sa pagsisisi at pagpapanumbalik. Dakila ng layunin ng Diyos. Muli, ang pamamaraan ito'y kahintulad ng pamamaraan ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 7 verse 35, yung binabanggit natin kanina, na naglalarawan sa malalim na pagmamalasakit sa mga taga-Korinto at sa praktikal na buhay ng mga lingkod ng Panginoon.
kalimitan na problema ng mga pastor sa church, pag ang pastor ay nagsalita na, lalo na sa mga personal na buhay ng mga miyembro, nagagalit ang miyembro. Naku po, naranas ko po iyan. Inaaway, sinisigawan, pinagdadabugan. Siguro malamang naranasan din yan ni pastor na nanding sa haba ng panahon na naglilingkod siya. Pero yun nga po ang pinipilit nating ipaliwanag. Responsibilidad at pagmamalasakit ng pastor na panghimasukan ang lahat ng buhay ng mga tao, personal man. Kasi ang gusto ng mga lingkod ng Panginoon ay maiayos ang kanilang pamumuhay. In the same way na iyon ang naisin ni Apostol Pablo at yun ang naisin ng Diyos sa buhay ng lahat ng mga mananampalataya. Kung si Pastor Peter ay naandito pa, naku po, siguradong ito'y ranas na ranas ng kaibigang pastor natin na ito. Gaya ng talatang 7, ang talatang ito'y naghahatid ng mensahe ng pag-asa at awa. Kahit na sa gitna ng paghatol, ang layunin ng Diyos ay hindi pagkawasa kung hindi pagpapanumbalik. At ang kanyang disiplina ay naglalayong ibalik ang mga tao sa malalim na ugnayan o relasyon sa Kanya. Ang talata ay nagsisimula sa pariralang sa sukat kapag ito ay sumisibol na maaring bigyang kahulugan bilang isang pagtutulad para sa paglago at pag-unlad ng bayan ng Diyos. Iminumungkahi nito na ang plano ng Diyos para sa kaniyang mga tao ay unti-unti at may layunin tulad ng pagsupling at paglago ng isang halaman sa paglipas ng panahon. Ang ideya ng sukat ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng kontrol at katamtaman. Sabi nga natin kanina, hindi labis, hindi kulang, eksakto lamang. Nagpapahiwatig na pinamamahalaan ng Diyos ang paglaki ng kanyang mga tao sa isang sinadya o planadong paraan. Kontrolado tayo ng Diyos. Alam ng Diyos kung hanggang anong edad tayo mananatili sa mundo. Alam ng Diyos kung anong height na ating itataas dito sa mundo. At alam ng Diyos, even yung bilang ng buhok natin, ilan yung puti at ilan yung itim. So yan po, makikita natin measure by measure. Napakaraming hiwaga na hindi natin kayang ipaliwanag, pero ang Diyos siguradong alam niya. Yan. Ang susunod na bahagi ng talata ay mababasa ang ikaw ay makipagdebate dito na maaring maunawaan bilang isang sanggunian sa mga hamon at balakid na haharapin ng mga tao ng Diyos sa kanilang paglaki at pagunlad. Ang salitang debate sa kontekstong ito ayon sa King James ay naghahatid ng isang pakiramdam ng pagtatalo at pakikibaka na nagmumungkahi na ang landas sa espiritual at moral na kapanahunan ay kinapapalooban ng mga paghihirap at mga pagsubok. So, yan po yung normal at natural na nararanasan ng mga tao. Pero yun na nga, ang pagsubok at kabigatan na nararanasan ng mga anak ng Diyos ay ang pawang may layunin na isaayos ang kanilang buhay. Dahil ayaw ng Diyos na manatili doon sa kabigatan o sa mga maling sistema sa buhay. Kaya iniaayos niya, dinadala niya sa tamang direksyon, sa tuwid na daan. Ayan po, hindi po ako nakakampanya sa tuwid na daan. Kumbaga, yung daang na tuwid na binabanggit ko ay daan ng Panginoong Diyos. Ang huling bahagi ng talata ay nagsasaad na ipananatili niya ang kanyang mabagsik na hangin sa araw ng silangan na hangin na nag-aalok ng larawan ng proteksyon at pangangalaga ng Diyos para sa kanyang mga tao. Ang imahe ng mabagsik na hangin at ang silangan ng hangin ay sumisimbolo sa mga puwersa ng kahirapan at kapighatian na maaaring magdala ng sakit sa mga individual. Sa kontekstong ito, mauunawaan ito bilang isang banal na katiyakan na ipagsasanggalang at poprotektahan ng Diyos ang kaniyang mga tao. Hindi ba tayo nagtataka sa dami ng problema at sa dami ng kapahamakan na halos naranasan natin, nananatili tayong buhay at malakas? Bakit kaya? Dahil ba malakas tayo? Dahil ba magaling tayo at matalino? Dahil ba marami tayong pera? Hindi po Dahilan ito sa proteksyon ng Diyos. Inaalagaan niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan na masira at mapahamak kasi meron siyang plano sa ating mga buhay. Sa pangkalahatan ng talatang ito ay naghahatid ng mensahe ng pangangalaga at proteksyon ng Diyos para sa kaniyang mga tao. Habang sila'y nagsasalita
sa unti-unti ay may layuning paglalahad ng plano ng Diyos para sa mga taong sumusunod sa Kanya. At tayong lahat ay makakasigurado sa plano at pamamaraan ng Diyos. Kaya wala tayong dapat na ipag-alala. Hindi tayo iiwanan o papabayaan ng Panginoon. At panghuli talata natin sa gabing ito yung verse 9. Ang sabi doon, patatawarin lang sila kung wawasakin nila ang mga altar at itatapon ang larawan ng Diyos-Diyosang si Asherah at dodorogin ang altar na sunugan ng insenso. Yan. Ang sitwasyon pong ito ay tumutukoy doon sa magandang gabi, Ate Alma. Salamat sa pagsama sa ating talakayan sa gabi pong ito. Okay, sabi sa King James Version, therefore by this the guilt of Jacob will be atoned for, and this will be the full fruit of the removal of his sin, when he makes all the stones of the altars like chalk stones, crushed to pieces. No asherim or incense altars will remain standing. Well, ang tinatalakay sa talatang Siyam ay ang pagsamba sa Diyos-Diyosan na common na nangyari simula pa noong lumang tipan. Yung pagkakaroon ng mga ribulto, pagkakaroon ng mga Diyos-Diyosan na hinugisan ng kamay ng tao at bandang huli ay sinasamba, inaalayan. So ito po'y very common. At ang unang pangyayari dito na naganap sa Israel ay noong nasa ilang ang mga Israelita. Tinipon nila ang kanilang mga ginto at tinawag si Aaron, gumawa ng bakang ginto at kanila itong sinamba. So isang malaking pambubusong o panlalait sa tunay na Diyos. Sa partikular na talatang ito, si Propeta Isaias ay nagpapahayag ng patunay ng kasamaan ng mga Israelita sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Matatandaan na ang parehong pahayag ay binanggit din ni Isaiah sa talatang 13 at 14, kung saan inamin ni Isaiah, chapter 26, verse 13 and 14, kung saan inamin ni Isaiah sa harap ng Diyos na ang kanyang bayan ay sumamba sa ibang Diyos gaya ni Asherah. Ang nag-discuss nito ay si Pastor Claude sometime last week. Ipinapahayag sa talatang ito na ang lahat ng mga pagkakamaling ito at mga pagkakasala ng mga tao ay lilinisin sa pamamagitan ng isang tiyak na proseso. Ang pagwasak at pagtatakwil sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Walang ibang makakapaglinis, mapatawad ng kanilang kasalanan o magiging paraan para mapatawad ng pagkakasala nila kung hindi ang iwanan nila ang kanilang mga sinasambang Diyos-Diyosan. Ito lamang ang tangi at nag-iisang paraan upang mapatawad sila ng Diyos sa kanilang mga pagkakasala sa Kanya. Pinapahiwatig nito na tanging ang Diyos lamang ang dapat sambahin ng mga tao at hindi ang mga Diyos-Diyosan, hindi ang mga ribulto o mga inanyo ang larawan na gaya ng marami sa ating kapanahunan. Ang mga taong gumagawa nito at sa huli ay sumasamba pa sa mga ito ay gumagawa ng napakatinding paglapastangan sa tunay na Diyos. At sa huli ay malalasap nila ang karampatang parusa sa kanila kung hindi sila mag-iiba ng pamamaraan gaya ng binabanggit sa talatang ito. Well, familiar tayong lahat. Yung 10 Commandments, yung pangalawang utos na huwag kang lilikha o magkakaroon ng anumang larawan o imahe ng ginawa ng tao. Na ginawa ng Diyos tapos ay sasambahin. So nagkaroon ng distortion dyan during the papal period. Pinalitan nila, tinanggal nila yung commandment number 2 and then yung commandment number 9 in-split nila into 2 para manatiling 10. So kung meron po kayong gustong kaalaman at nababanggit natin niyan, pwede po kayong mag-message. At sa Touching Lives, ito ay kasama sa ating tatalakayin sa ating church history, yung mga panlulokong ginawa during the papal period. Ipinapahiwatig nito na tanging ang Diyos lamang ang dapat sambahin ng mga tao at hindi ang mga Diyos-Diyosan, hindi mga ribulto o mga inanyuang larawan gaya ng marami sa ating kapanahunan. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay humihimok o nananawagan ng pagsisisi at espiritual na pagpapanibago o tinatawag nating renewal or revival para sa mga tao ng Israel at maging sa ating kapanahunan, sa ating lahat. Magandang gabi kay kapatid Gertrudes Lasap.
Salamat muli sa inyong pagsama. Ang proseso ng paglilinis sa kasamaan ni Jacob o ng Israel ay nagsasangkot sa ganap na pagtanggi sa mga huwad na Diyos at pagbabalik sa pagsamba sa Panginoon, yung restoration nga na tinatawag natin. Tinuturo din ng talatang ito ang pinakahuling solusyon para sa problema ng kasalanan at kasamaan na siyang isang gawaing pagpapanatili ng pananampalataya sa Panginoon. No? Nabaliktad na rin ang apelyido ni sino ba to? Si Elsie ba ito o si Ate Josie? Malamang si Elsie ito, yung anak ni Ate Josie Cabanillas. Ayan, kilala ko pa rin kahit na naging salinabak Ayan, magandang gabi, Ate Els. Ayan, mga kasama po natin yan dati sa Yasim sa Antipolo. Ang pagkawasak ng mga paganong altar at Diyos-Diyosan sa talatang ito ay naglalarawan sa pagdating ni Kristo at sa pagtatatag ng bagong tipan. Sa mas malawak na kahulugan, ang talatang ito ay maaari ding bigyang kahulugan bilang isang panawagan para sa mga individual na suriin ang kanilang sariling buhay at alisin sa kanilang sarili ang anumang mga Diyos-Diyosan o huwad ng mga Diyos na maaaring nanguna or nauuna sa kanilang mga puso. Alam natin na ang mga Diyos-Diyosan ay hindi lamang ang mga ribulto o imahe na ginawa ng kamay. Sa halip mas marami ang mga Diyos-Diyosang hindi nakikita o nahahawakan. Ito ang mga bagay na pinagkakaabalahan natin kasama ang ibang pinagtutuunan ng pansin. So actually ang Diyos-Diyosan ay hindi lang naman yung ribulto, kung hindi yung mga ibang bagay na kung saan nagpo-focus tayo ng atensyon. Minsan trabaho, minsan asawa, girlfriend, o kayamanan. Lahat ng mga bagay na mas binibigyan natin ng atensyon maliban sa Diyos, ang tawag po dyan ay Diyos-Diyosan. Sa panahon ngayon, alam niyo, pinakasikat na Diyos-Diyosan, cellphone or gadget. Ayan po, so nakakalungkot. Ayan, dyan tayo nahuhumaling, lalo na ang mga kabataan. Ito'y nagsisilbing paalala na unahin ng pagsamba sa Diyos at humingi ng kapatawaran sa anumang mga kasalanan o paglabag. Ang mensahe ng paglilinis ng kasamaan at pagtalikod sa mga huwad na Diyos ay isang walang panahong mensahe na patuloy na umaalingaw sa mga mananampalataya ngayon. Simula pa nung lumang panahon, lumang tipan, hanggang sa kasalukuyan ay talaga namang nagiging sitwasyon ng ating mga kasamang mananampalataya ang pagsamba sa Diyos-Diyosan na iyan. Sa konklusyon, ang talatang ito ay naghahatid ng malalim na mensahe ng pagsisisi at espiritual na pagbabago. Sinasabi nito ang pangangailangang alisin ang ating sarili sa idolatria or idolatry at ibalik sa ating mga puso ang pagsamba sa iisang tunay na Diyos. Kung atin pong babalik-aralan ng kasaysayan, ang isang dahilan kung bakit pinarusahan ng Diyos ang mga Israelita ay dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yung pagkaakit nila sa mga pagsamba doon sa mga ribulto. At si Haring Solomon, alam nating lahat, kilala natin na ang naging dahilan ng paparusa sa kanya ng Diyos ay yung pagsamba rin sa Diyos-Diyosan dahil sa kanyang napakaraming asawa. Well, dalawang bayan ang nangyari sa Israel, yung Northern Kingdom at Southern Kingdom, yung Judah at Israel. Yung Israel, sa dinami ng hari nila, walang isa man na naging mabuti. Sa Judah, merong 3 or 4 na naging mabuti. Ano yung dahilan ng pagiging hindi nila mabuti? Ang nangingibabaw doon yung pagsamba sa mga ribulto o sa mga Diyos-Diyosan. Salamat, Brother Edgar, sa sinabi mo. Dapat nga, Pastor, na doctrinal messages ang ipinapahayag. Actually, totoo po yan Ang problema sa mga simbahan ngayon, puro motivational at inspirational. At yan po, biyaya ng Panginoon ay na-conquer natin yan dito sa Touching Lives. Kasi po ako, nagmula din ako sa simbahan na puro motivational or puro mga pampatawa lang.
puro pampalagas ng damdamin lang ang itinuturo, ay ayaw po natin ng ganoon. So, kailangan matutunan po natin. Kaya sana sa mga susunod na linggo, mapagpatuloy natin yung ating discipleship which is about systematic theology. So, dapat lahat ng church ay ganoon. Ano po? Yan. Okay, so hanggang dun po ang ating talakayan sa gabing ito, verses 7, 8, and 9. At makita natin dito, ito'y basically tumutukoy doon sa pagpapanumbalik ng Diyos sa kaniyang mga tao. Tinalakay natin na may kaparusang ibibigay ang Diyos, subalit sa dulo ng kaparusahan ay naandoon ang restoration, naandoon ang pagpapala. At makikita natin kung gaano kabalanse ang ginagawang pagparusa ng Diyos. Hindi intensyon ng Diyos na literally na parusahan ang kanyang mga anak, tayong mananampalataya at ang mga Israelita. Ang ginagawa ng Diyos na pagpaparusa sa atin o pagbibigay ng mga mabibigat na sitwasyon ay para tayo turuan. Again, uulitin ko lang po. Hindi po intensyon ng Biblia na saktan tayo. Hindi intensyon ng apostol, ng propeta, ng pastor na saktan ang damdamin ng mga kasama natin sa simbahan. Sa halip, kagaya ng salita ni Apostol Pablo, ang kanyang intensyon ay para makapabuhay kayo ng maayos. Alam po ninyo kung ating titimbangin lang, pag ang isang pastor ay nagsabi ng mabigat na salita sa mga miyembro, ang pastor po na yan ang unang nabibigatan at unang umiiyak, unang nasasaktan. Kaya lang, bakit sinasabi, bakit itinuturot, binibigay? Kasi nga nandun yung tinatawag nating pagmamahal at pagmamalasakit. Kung walang pagmamalasakit ang isang pastor sa kanyang simbahan o sa kanyang mga kasama sa church, pababayaan na lang niya yan kahit na mali ang ginagawa. Pero kagaya ni Apostol Pablo, kahit nakasuklaman siya ng mga tao, ng mga taga-Korinto, isinasabi niya ang mali. Nawa ay maunawaan nating lahat ito. Kagaya ng binabagit ko kaninang umaga, yung pagsasabi ng tatay sa kanyang anak, kahit na mapalo or masaktan, ang tanging layunin ng tatay ay maitama ang mga maling gawain ng kanyang anak. At ganun din po sa church. Ganun din ang ginawa ni Apostol Pablo at ni Propeta Isaiah. And definitely, yun na po ang layunin ng Diyos. Tayo pong mga lingkod ng Panginoon ay sumusunod lang sa overall na sistema ng Diyos. Tandaan po natin, pag kayo ay mayroong pastor sa inyong mga simbahan, tapos hindi pinansin ang inyong mga masasamang ugali at gawain, ang suggestion ko po sa inyo, umalis na kayo sa church na yan. Kasi hindi kayo mahal, hindi nagmamalasakit sa inyo ang inyong pastor. Salamat mga kapatid sa inyo pong pagsama sa gabi pong ito. Salamat at kayo'y tuloy-tuloy na nakakasama natin. So sa pagwawakas po natin, kayo po ay sumandaling manalangin. Dakila naming Diyos, Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa mga salita pong ito. Salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang kami patuloy na makapag-aral ng iyong salita. Patuloy mo kaming pagpalain, gabayan at pangunahan. At ikaw, Panginoon, ay patuloy naming maparangalan. Pagpalain mo po ang bawat kapatid na nakasama namin sa gabing ito. Ikaw po ang nakakakilala sa kanila at nakakaalam ng iba't ibang sitwasyon nila. Ikaw po ang magbigay ng kaayusan sa buhay nila at ang kanilang mga pangangailangan ay ipagkaloob mo po ng maayos, ng naaayon sa iyong kalooban. Salamat po dakilang Diyos, ito pang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, salamat pong muli. Again, ang ating pong talakayan ay ginagawa natin araw-araw tuwing alas 7 ng gabi. Medyo napahaba ang discussion natin ngayon. 7:48 pero normally natatapos tayo 7:30, 7:35. So salamat pong uli. Salamat muli sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kita-kita po tayo bukas. God bless everyone. To God be the glory. Bye-bye. Bye-bye po sa inyong lahat.